Magandang umaga mga kapatid sa spiritual, Luzon, Visayas, Mindanao. Patuloy natin ang aklat ng Bihim ng Atardar. Aklat ng Atardar. Nandito na tayo ngayon sa kabanata ng Kasangguni. Ikaw kabanata, ang Kasangguni. Iniisip ng Diyos na bago siya magsimula ng paglikha ng anumang bagay ay magkaroon siya ng isang kasangguni na makakatulong. Sa kanyang pag-iisip, himipot sa kanyang ulo ang 5 titik na may sinag at nagniningning sa anyo na 5 talulot na naging isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ang tinatawag na gumameles-elis, na ibig sabihin ay bulaklak ng langit o bulaklak ng mundo o Rosa Mundi. Ang 5 titik na nabanggit ay dili iba kundi ang matatamis pangalang sa Maria sa wikang Syria ay Miriam, na ang kahulugan ay kataas-taasan. Nang hindi pa lumilika ang Diyos ay hindi pa ginagamit ang pangalang Maria. Bulaklak lamang ang tawag ng Diyos na naging kauna-unahang bunga ng kanyang pag-iisip. Ginawa na ng Diyos ang plano o anyo ng kanyang malilikhain at gagawin: tubig, apoy, lupa, hangin, langit, ang mga kahoy at halaman, ang mga tao at mga hayop, araw, buwan, bituin. Ngunit una sa higit sa lahat ay ang mga banal na espiritu na nakakatulungin niya sa paglikha at paggawa. Nang nangyari na ang nasabing plano ay pinakita ng Diyos ay bulaklak ang kanyang kasangguni at sinabi naman nito, tumpak mabuti kung spiritual, ngunit kailangan baguhin ang ibang kung gagawing material, sapagkat ang plano ng Diyos ang malaking kahoy at mataas ay malalaki ang bunga at ang maliliit at mahaba ay maliliit naman ang bunga. Sinabi ni bulaklak, kung ang mga kahoy na iyon ay ilalagay sa lupa ay kailangan lalong malaki at matatayog ay siyang dapat bigyan ng malalaking bunga. At sinabi pa ng bulaklak na ang matatayog at malalaking kahoy na sisilungan ng mga tao at hayop kung dadarang sa init ng araw, at yung malalaking bunga ng kahoy ay mahinog at hindi makaya ng tangkay, malalaglag at magkakaroon ito may taong nakasilong at mabaksakan at dapat baguhin. Ang sinabi ng bulaklak, ito ay kaunahang pagsira ng Diyos sa kanyang plano. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang unang inihanda ng Diyos sa pasimula ang kanyang paglikha ay ang impyerno o taberne, nasa ibaba na at dakong ilaliman. Ganito ang sinabi niya kay bulaklak, ikaw muna ang aking iiwan, bantayan mo ang aking kaban ng tipad na huwag mong nahasang buksan at kapag hindi mo sinunod ang aking bilin ay ito ang sa iyo ay mananaog ka sa aking gagawin sa lupa at magpapasakit upang ipunin ang mga sumabog, mga nawalang bertud. Masabi ng Diyos ang gayong ay nanawag na siya sa kailaliman upang ihanda ang isang malungkot at tahanan ng kanyang mga piling anghel. Arkanghel na lilikay na susuwail sa kanya. Nang makalis na ang Diyos ay binuksan ni bulaklak ang nasabing kaban ng tipak sa hangad na makilala ang katotohanan at katuparan ng mga sinabi sa kanya. Nang mabuksan ng kaban ay biglang lumabas ang 3 letrang B na may mga pakpak at nagsilipad, at ang 3 B titik na nabanggit ay ang 3 B ay ang Bambaubib. 3 salita kung
sabihin ay tres virtudes na lubhang mahimala at makababalaghan na magkagayon ay biglang sinara ni Bulaklak ang kaban, subalit ang tatlong bihi ay nakalabas at hindi na niya natagpuan. Nang dumating ang Diyos buhat sa kailalim, ang sabi sa Bulaklak ay ganito, ngayon ay matutupad sa iyo ang aking sinabi. Mananaog ka sa lupa upang mananaog ka sa aking gagawin sa lupa at magpapasakit upang tipunin ang mga sumamo na nangawalang bertud. Dito mo lang tayo. Susunod ikatatlong kabanata, ang pagbaba ni Bulaklak sa impyerno. Magandang umaga mga kapatid. Spiritual sa Mindanao. Magandang umaga. Yan ang kasaysay ng aklat ng Matardar. Mahaba-haba pa to.